Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Luis. Taong 1992, probinsya ng Negros. Lolo Igme, dito po marami akong naipong mga lata at bote. Wika ng batang si Luis. Ay talaga ba? Ay sandali lang ha. Isisilid ko lang sa sako to mga naipon mo. Tugon ni Lolo Igme. Sige po lolo, antayin ko na lang po kayo. Ay nako, mukha ngang wala na akong paglalagyan yan dito sa kariton ko ha. Pero sige, kukunin ko na yan. Mga ilang kilo ba sa tingin mo yung naipon mo? Ang sabi po ni nanay, wag ko na daw pabayaran sa inyo. Saka ito po ipinagluto niya po kayo ng lumpia. Ibigay ko daw po sa inyo pag dumaan kayo. Nako salamat ka mo ha. Napakabait talaga ng nanay mo. Mukhang masarap ang lumpiang to ha. Siyempre naman ho, si nanay ho ang nagluto niyan eh. Sige po, kailangan ko pang pumasok ng paaralan. Sige iho, ipabot mo sa nanay mo ang pasasalamat. Kilalang mangangalakal itong si Tatang Igme sa kanilang bayan. Halos araw-araw dumadaan ang matanda sa kalye kung saan nakatira sina Luis. Nag-aaral sa elementarya ang paslit. Nang una niyang makilala ang matanda. Simula noon, palagi na silang nag-uusap. Kung minsan pinapakain pa ito ng mga magulang ni Luis. Mabait at napakasipag ni Tatang Igme. Madalas kahit umuulan, nakikita pa rin nila itong naglalakad sa daanan, tulak-tulak ang kanyang kariton. Dahilan ng matanda, kailangan niyang kumita ng pera para may makain sa araw na iyon. Dahil naaawa ang ina ni Luis, sinabihan niya itong doon na manirahan at para may kitain, bibigyan niya ito ng trabaho bilang hardinero. Kaso nga lang tinanggihan nito ng matanda. Ayon sa kanya, may dahilan kung bakit mas gugustuhin niyang sa lansangan tumira. Hindi na namilit pa ang ina ni Luis. Ngunit naging palaisipan nito sa paslit. Hanggang isang araw, hindi na nila nakita ang matanda. Sa paglipas ng ilang taon, muling nagtagpo ang landas ni Luis at Tatang Igme. Nang mga sandaling iyon, kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo ang binata. Naglalakad pa uwi nang makasalubong ang isang matandang may pasang sako. Naging ugali ng binata na tumulong. Nang makita nito ang matanda ay kaagad kinuha ang pasang sako. Manong, mukhang mabigat yung dala mo ah. Tulungan ko na po kayo. Wika ng binata. Nagulat ang matanda nang biglang kunin ni Luis ang bitbit. Ay nako iho, wag na. Baka marumihan ng uniforme mo. Hindi manong, ayos lang po. Biyernes naman ngayon eh. Wala na akong pasok kinabukasan. Saan niyo po ba to dadalhin? Teka, parang pamilyar po kayo ah. Tatang Igme? Kayo po ba yan? Luis! Ikaw ga! Oo, ako to! Ang laki mo na! Wika ng matanda. Mahabang panahong hindi nagkita ang mga ito. Ngunit parang walang nagbago sa itsura ng matanda. Tatang Igme, parang hindi kayo tumatanda ah. Saan ba kayo nagpunta? Ang tagal mong nawala eh. May kinakailangan lang akong gawin. Kayo ng nanay mo, doon pa rin ba nakatira? Wika ni Tatang Igme. Inaya ni Luis sa isang kainan ang matanda upang doon ipagpatuloy ang usapan. Ang mabuti pa, kumain po muna tayo. Tanghali na oh, medyo nagugutom na ako eh. Ako nga din iho eh. Sige, ikaw ang bahala. Pero idaan na natin sa bentahan ng dala kong kalakal. O sige ho, ako na ho ang magdadala. Nagtungo ang dalawa sa bentahan ng mga kalakal.
Ipinagbili ng matanda ang naipong mga lata at bote. Matapos ay nagpatuloy na ang mga ito papunta sa isang kainan. Doon pa rin ho kami nakatira. Kaso malimit na akong umuwi eh. Nagtatrabaho na ako habang nag-aaral. Ay tignan mo nga naman, napakasipag mo talaga. Kagaya ka ng iyong ina, napakabait mo din. Salamat sa pagkain ha, pero baka gabihin ka. Kailangan ko po eh. Lalo pa ngayon, napakahirap ng buhay. Sige o Tatang Igme, paminsan-minsan, dumalaw din po kayo sa bahay. Matagal na kayong inaantay ni nanay. O sige, dadaan ako dun minsan. O siya, mauna na ako ha. May kailangan pa akong gawin eh. Matapos ang maikling pag-uusap, muling nagpaalam si Tatang Igme. Masaya si Luis dahil buhay pa ito. Malakas pa ang pangangatawan. Inakala ng binatang patay na ang matanda at hindi na muling makikita. Kinabukasan araw ng Sabado, matapos ang trabaho nagpasya ang binatang umuwi sa kanila upang sabihin sa ina ang nangyari. Natuwa naman ito sa mga narinig. Mabuti naman at buhay pa si Tatang Igme. Bakit hindi mo siya sinama? Wika ni Aling Karina. Yun nga po eh, may mga inaasikaso daw kasi si Tatang Igme. Hindi na ho ako nagtanong dahil sinabi niya bibisita naman siya. Ay mabuti naman. Salamat sa Diyos at buhay pa siya. Ano na pala ang itsura niya ngayon? Yun nga po Nay, parang hindi po tumatanda si Tatang Igme. Kung ano po yung itsura niya nung huli natin siyang nakita, ganun pa rin po ngayon eh. Medyo humaba lang ng kaunti yung buhok niya. Ah, ganun ba? O siya, kumain ka na muna at lalabas ako sandali. May bibiliin lang ako sa palengke. Ikaw na munang bahala dito. Kinagabihan pagkatapos kumain, napansin ni Luis na tila namumutla ang ina at parang nangihina. Pupunahin sana ito ng binata nang biglang matumba ang matanda. Nay! Nay! Ano po mangyari sa inyo? Nay! Gising po! Wika ni Luis. Hindi sumasagot ang ina. Dali-daling lumabas ng tahanan si Luis para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pagkarating sa labas, nakita nitong nakatayo si Tatang Igme sa gilid ng daan. Tatang Igme, mabuti po nandito kayo. Si nanay po kailangan niya ng tulong eh. Bigla po siyang nawala ng malay. Hindi ko po alam kung bakit eh. Yan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito, iho. Nasaan ang nanay mo? Laking pagtataka ni Luis sa sinabi ng matanda. Dali-dali itong pumasok. Pagkarating sa sala, kaagad niyang dinaluhan ang walang malay na ina ni Luis. Ano po sa tingin niyo yung nangyari kay nanay? Alam kong hindi ka maniniwala, Luis. Pero ang nanay mo, may gambala akong nararamdaman sa kanya. Gambala? Parang nabati ng engkanto? Parang gano'n na nga. Pero mas matindi ang ginawa sa kanya. Ang totoo niya, nakita ko siya kanina sa palengke. May nakasagutang babae ang nanay mo. At yung babaeng yon, isang mangkukulam. Mangkukulam? Paano niyo naman po nalaman yun, Tatang? Sa susunod ko na ipapaliwanag. Kailangan ko ng tubig na may asin. Magdala ka din ng kandila kung meron. Dali-daling tumayo ang binata. Kumuha ng mga bagay na sinabi ng matanda. Eto na po, Tatang. Bakit po? Ano po bang gagawin niyo? Gagamutin ko ang nanay mo. Kailangan makontra ang ginawa ng mangkukulam na yun sa kanya. Kung hindi, maaari niya itong ikamatay. Nagulat si Luis sa sinabi ng matanda. Hindi nito akalain. Ganon na kalala ang kalagayan ng kanyang ina. Bakit naman kukulamin si nanay? Ano po bang ginawa niya? Mamaya natin malalaman, iho. Sa ngayon, hayaan mo muna akong gamutin ang nanay mo.
Wika ni Tatang Igme. Nagpatuloy ito sa ginagawa. Tahimik namang nanonood si Luis. Kinuha nito ang kandila at sinindihan. Nagsaboy ng asin sa tubig. Pinapatak doon ng natutunaw na kandila. Maya-maya ay may lumabas na imahe. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Nakita nitong unti-unting naging wangis ng tao ang mga kandilang pumapatak sa tubig. Sino po ang taong yan? Yan ang mangkukulam na gumambala sa nanay mo. Ngayong alam ko na kung nasaan siya. Kokontrahin ko muna ang ginawa ng babaeng yan bago ko siya parusahan. Wika ni Tatang Igme. Naglabas ng mga gamit ang matanda. Ang nakaagaw ng pansin ni Luis, ang hawak nito na maliit na kahoy. Tatang Igme, ano po yung kahoy na yan? Ito ang tinatawag na dignom. Mabisang pamparusa sa mga mangkukulam at elementong nanggagambala sa mga tao. Manood ka, Luis. Ganito ang nangyayari sa mga nilalang na gumagamit ng kapangyarihan mula sa kaliwa. Kaliwa? Ano naman po yung Tatang? Mamaya ko ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, manood ka muna. Wika ni Igme. Ipinagpatuloy nito ang panggagamot. Nag-usal ng mga dasal. Inihip sa kanyang palad. Nilapat sa noo ni Aling Karina. Nakailang ulit niya itong ginawa hanggang sa magkamalay ito. Nay, naririnig niyo po ba ako? Huwag kang maingay. Hindi siya ang nanay mo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang? Pinapasok ko sa katawan niya ang kaluluwa ng mangkukulam at upang maunawaan mo, manood kang mabuti. Wika ng matanda. Inilapat nito ang hawak na dignum sa palad ni Aling Karina. Nakita ni Luis na nahihirapan ang ina. Ano pong nangyayari kay nanay? Hindi ang nanay mo ang nahihirapan, kung hindi ang kaluluwa ng mangkukulam. Nararamdaman niya ang parusang ibinibigay ko. Ikaw mangkukulam, naririnig mo ba ako? Sabihin mo sa akin kung sino ka. Wika ni Tatang Igme. Dumilat si Aling Karina. Tunitig ng masakit kay Tatang Igme. Nasaan ako? At anong ginawa mo sa akin? Magpakita ka! Wika ng nakasanib. Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino ka at anong kasalanan sa'yo ng babaeng ito? Magpakita ka nang malaman mo kung sino ako. Aba, ayos ah. Nakikipagmatigasan ka. Walang problema. May kung anong kinuha ang matanda sa bulsa. Inilagay naman ito sa kaliwang kamay habang nag-uusal ng mga dasal. Ilang sandali pa. Napasigaw ang nilalang na nakasanib sa katawan ni Aling Karina. Walang yaka, matanda ka. Itigil mo yung ginagawa mo. Nakakabingi! Wika nito. Patuloy pa rin sa pag-uusal si Tatang Igme. Hindi na mapakali ang nakasanib. Sinusubukan nitong agawin ang kamay mula sa pagkakahawak ng matanda. O ano? Sasagutin mo na ba ako ng maayos? Manigas ka, tanda! Ah, ganun ba? Tignan natin kung sino maninigas. Ang totoo, binibigyan kita ng pagkakataon eh. Kaya kong pagalingin ang biktima mo kahit hindi mo paalisin ang inilagay na sakit sa katawan niya. Ngayon, kung makikipagmatigasan ka, papatay na lang kita. Sa tingin mo, matatakot ako sa mga sinasabi mo. Marami na akong nakaharap na manggagamot. Lahat sila hindi ako kayang patayin. Siya nga ba? Pues pasensya na. Hindi ako kagaya nila. Pag-uusap ng dalawa.
Maya-maya ay binitawan ni Tatang Igme ang kanang kamay ni Aling Karina. Itinutok ng matanda ang kanyang hinlalaki sa leeg ng kanyang pasyente. Narinig ni Luis ang boses na parang sinasakal. Kung ayaw mo talagang umamin at makikipagmatigasan ka sa akin, pasensya na. Marami pa akong gagawin. Wika ni Tatang Igme. Sabay aktong ginigilit nito sa leeg ang pasyente. Nanginig ang katawan ni Aling Karina. Muling nawalan ng malay. Inutusan ng matanda si Luis na kumuha ng isang basong tubig. Pagbalik ng binata, nakita nito si Tatang Igme. Nag-uusal ng dasal sa magkabilang palad. Inilapat ito sa pisngi ni Aling Karina. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nagkamalay na ito. Anong nangyari? Bakit ako nakahiga dito? At teka, sino naman to? Tatang Igme, ikaw ba yan? Oh, Karina, ako nga ito. Maligayang pagbabalik. Sandali lang ha, huwag ka munang tatayo. Nanghina ka ng husto dahil sa nangyari. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka napag-interesa ng mangkukulam? Hindi ako sigurado sa sinasabi mo, Manong. Marami kasi ako nakakasalamuhang tao. Pero kahapon habang nasa palengke, nakasalubong ko si Aling Pasing. Kung matatandaan mo, Luis, siya yung matandang may utang sa atin. Binati ko lang naman. Tinanong ko lang kung kailan siya magbabayad ng utang. Ayun, nag-iskandalo sa palengke. Tinalikuran ko na lang kaysa lalo pang makagulo. Tama naman ang ginawa mo. Pero talagang may pagkahayop yung sinasabi mong babae. Hindi ako maaaring magkamali, Karina. Siya ang kumulam sa'yo. Pero wala kang dapat ipag-alala. Dahil bukas lang, paglalamayan na siya ng mga kamag-anak. Malapit lang dito ang bahay ng matandang yon. Kung ano man ang mangyari sa kanya, siguradong malalaman din natin. Pag-uusap ng dalawa. Nakikinig lang si Luis sa mga ito. Nag-aantay ng pagkakataon ng binata na masolo si Tatang Igme dahil napakaraming katanungan sa isipan. Maya-maya ay tumayo si Aling Karina. Nagpunta sa kusina upang magluto ng hapunan. Sinabihan din ito si Tatang Igme na doon na maghapunan bilang pasasalamat. Kinuha naman ng binata ang pagkakataong iyon upang magtanong tungkol sa mga nasaksiyan. Tatang, paano niyo po ginawa yun? Ang alin, iho? Ang dami kong ginawa kanina. Alin doon ang tinutukoy mo? Yung buong proseso po, Tatang. Simula ng pag-alam niyo sa nangyari kay nanay hanggang sa pagpapagaling niyo sa kanya. Gusto ko pong malaman yung lahat eh. Mahirap ipaliwanag ang ginawa ko, iho. Pero sige, sisikapin kong isa-isahin upang mas maunawaan mo. Ang tawag sa ginawa ko kanina, kumbate espiritual. Isa itong uri ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong espiritu. Kung ganun, parang yung kaluluwa mong nakikipaglaban, Tatang. Ganun po ba yun? Magaling. Mabilis kang makaintindi. Tamang sinabi mo. Ngunit hindi yon ganun kadali dahil kailangan mong kumonekta sa espiritu na makakalaban mo. Kung hindi, mawawala ng silbi ang mga tigalpong ibabato sa kanya. Kumonekta. Alam ko na. Kailangan mo siyang matuntun. At gaya ho ng ginawa niyo kanina, pinasanib niyo sa katawan ni nanay yung mangkukulam? Tama ka na naman, Luis. Matalino ka talagang bata ka. Ano naman po yung tigalpo? Ang tigalpo, isang uri ng atake ginagamit sa kumbate espiritual. Pwede din itong gamitin sa pisikal na laban, depende sa uri ng tigalpong gagamitin. Maraming klase ng tigalpo, Luis. May malakas, may mahina. Pare-parehong nakakapinsala. Meron din namang uri ng tigalpo na nagbibigay ng ginhawa sa taong pinatutungkulan, gaya ng ginawa ko kanina sa iyong ina. Pinatulog ko ang kanyang kaluluwa upang magbigay ng daan sa kaluluwa ng mangkukulab
Nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa mga nilalang na gumagamit ng kapangyarihan ng kaliwa. Ano po yun? Ibig sabihin meron din sa kanan. Tama ka, iho. Ayos Talagang detalyado ang mga tanong mo. Kung sa bagay, sa kurso mong abogasya siguradong magaling ka talaga. Nakasanayan ko lang po, Tatang. Pasensya na po kayo kung marami akong tanong. Ayos lang yon, iho. Maigi na yung marami kang nalalaman kaysa naman nagmumukha ka lang matalino na wala naman talagang alam. Tama ka. Ang tawag sa aral na ginamit ko ay lihim na karunungan ng Diyos. Nahati sa dalawang panig ang karunungang ito. Lilinawin ko lang, Luis. Hindi Diyos ang naghati nito sa dalawa, kung hindi tayong mismong mga tao. Ha? Bakit naman po, Tatang? Ang karunungan ng Diyos ay walang hangganan. Walang sino man ang nakakasukat nito. Kaya hindi lubusang nauunawaan ng mga tao. Nagkaroon ng pagtatalo at kalaunan na hati sa dalawang paksyon o dalawang panig. Kaliwa para sa mga taong gumagamit nito sa kasamaan at ang kanan naman para sa mga taong nananatili sa prinsipyo ng paggawa ng mabuti. Kayo po, Tatang. Kaliwa po ba kayo o kanan? Magandang tanong, iho. Hindi mo masasabi kung kaliwa o kanan. Ang gawa mo ang siya magsasalita para sa'yo. Tao lang din ako, Luis. Nakakagawa ng maling desisyon at hindi maiwasang magkasakit kagaya ng iba. Naiintindihan ko naman po yun, Tatang. Pero bakit niyo po pinili ang ganitong daan? Tayong mga tao, nakatadhanang tahakin ng iisang landas. Walang katotohanan ng sinasabi nilang tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Oo, ikaw ang magpapasya sa buhay mo. Pero ang Diyos ang nagdidikta nito kung magaganap pa o hindi. Para sa akin, sinusunod ko lang ang kalooban ng Ama. Kaya nga ako ngayon nandito para gawin ang misyon na ibinibigay niya sa akin. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Napakaraming bagay ang pinaliwanag ng matanda hanggang sa madako sila sa mga gamit ni Tatang Igme. Yung dignum po, saan po nanggaling yan? Tanong ni Luis. Nakalimutan ni Tatang Igme na hawak niya pa din ito. Ito ba? Nanggaling sa maestro ko. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko sa lihim na karunungan. Nang mamatay siya, ako ang nagpatuloy ng lahat. Tugon ni Tatang Igme. Ramdam ni Luis na tila nagpipigil ito sa pagsasalita. Kaya itinigil na ng binata ang pagtatanong. Maya-maya pa ay tinawag sila ni Aling Karina para kumain. Luto na pala yung ulam. Tara, Tatang, kain na muna tayo. O sige, iho. Gutom na nga ako Habang kumakain, napapansin ni Luis na tila malungkot ang matanda. Nakatitig lang ito sa bintana. Matapos ang hapunan nagpaalam ang matanda na aalis. Ngunit bumuhos ang malakas na ulan. Kaya hindi ito pinayagan ni Aling Karina. Naku, Tata, wag na po muna kayong umalis. Malakas po ang ulan at alam ko din na wala kayong matutuluyan, kaya dito na lang po kayo magpalipas ng gabi. Wika ni Aling Karina. Ay nako, baka makaabala pa ako sa inyo. At isa pa, napakadumi ng kasuotan ko. Madudumihan ang kobrekama nyo. Ay naku, Manong, wag mo nang isipin yon. Ang mahalaga may maayos kang matutulugan. At kung tungkol lang din naman sa susuotin mong damit, ako na ang bahala. May mga naiwang damit ang asawa ko. Hindi niya na yon masusuot. Tumaba na yun ng husto Sandali lang at kukunin ko. Maraming salamat, Karina. Sandali lang, hindi ko pa nakikita ang ama ni Luis. Nasaan nga pala siya? Nagtatrabaho sa ibang bansa. Isang beses sa isang taon kung umuwi. Kaya hindi kayo nagpapang-abot noon. Pero lagi kitang nasasabi sa kanya. Ang sabi pa nga ng asawa ko, sana makilala ka niya. Ganun ba? Sana nga magkita kami. Pag-uusap ng dalawa. Matapos magbihis,
Naupo sandali si Tatang Igme sa beranda nila Luis upang magsindi ng sigarilyo. Sinamahan naman ito ng binata dahil talagang interesado ito sa nakaraan ni Tatang Igme. Tatang, pasensya na po kayo ha. Alam ko masyado ako maraming tanong eh. Nagtataka po kasi ako tungkol sa buhay nyo. Bakit parang nag-iisa po kayo? Tanong ni Luis. Napag-isip-isip ng matanda na wala namang masama kung ibabahagi nito ang tungkol sa kanyang buhay. Parang kamag-anak na rin ang turing ng mag-ina sa kanya at hindi na iba ang tingin nito sa dalawa. Mukhang mahabang usapan to, Luis ah. Handa ka bang makinig? Opo tatang, sa totoo lang. Ang tagal na naming tinatanong ni nanay ko nung totoong nangyari sa inyo eh. At saka bakit kayo nag-iisa? Wika ng binata. Huminga ng malalim ang matanda at nagsimulang magkwento. Alam mo, Luis, hindi naman talaga ako nag-iisa sa buhay noon. May mga kapatid ako at namuhay ng mapayapa kasama ang mga magulang namin. Ang mga susunod na tagpo, pagbabalik tanaw sa naging buhay ni Tatang Igme. Nakatira ang matanda sa isang malayong probinsya. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga magulang. Masasabing payak ang buhay. Hindi rin naman sila nahihirapan dahil halos lahat ng pangangailangan, lalo na ang mga pagkain, nakatanim na sa bakuran ng kanilang munting tahanan. Tahimik at payapa ang baryong tinitirahan ng binatang si Igme noon. Kaso nga lang, isang kaguluhan ang lubusang nagpabago ng buhay niya. Pinasok ng mga terorista ang kanilang baryo. Pinagpapapatay ang lahat ng madaanan. Kasama sa mga iyon ang magulang at mga kapatid ni Igme. Labis itong dinamdam ng binata. Lalo pa nang mapagtanto na wala na siyang naiwang kamag-anak sa lugar. Dahil sa kaganapan, nagkimkim ng galit si Igme, lalo na sa mga taong pumatay sa kanyang mga kaanak. Ngunit wala na itong magawa para mabigyan ng hustisya ang kanilang pagkawala. Nang mga sandaling iyon, desperado na ang binata na makaganti. Naganap ito ng paraan hanggang sa makilala ang isang matanda na nagngangalang Francisco. Nalulong sa alak si Igme. Naging laman ng kulungan dahil madalas itong nasasangkot sa kaguluhan at ang pinakamalalang nagawa ng binata nang mapatay nito ang isa sa opisyal ng kanilang baryo. 5 buwang nakulong ang matanda at sa loob ng panahong iyon, doon niya napagtanto na malaking bahagi na ng kanyang buhay ang nasayang. Dito niya din nakilala si Mang Francisco, pinakamatandang preso sa lugar na iyon. Dahil sa nagawang krimen, madalas pagdiskitahan ng ibang preso ang binata, dahilan para araw-araw masangkot sa kaguluhan. Mukhang mainit talaga ang dugo sa inyo ng iba nating kakosa, bata. Alam mo, dapat hindi mo nalang pinapansin eh. Wika ni Tandang Francisco. Kung hinayaan ko silang pagdiskitan ako, Manong, mamimihasa ang mga yan. Madadamay din naman ako sa mga mapaparusahan, di lubos-lubusin ko na. Tugon ng binatang Sigbe. Kung sabagay may punto ka nga naman. Pero tignan mo yung itsura mo. Para kang nilatang ube. Puro pasa, sugat at bukol yung mukha mo. Marami po kasi sila, Manong kaya ganyan ang nangyari. Nasagga ako man ng isa, may tumama namang iba. Alam mo, iho, mas mabuti na umiwas ka sa gulo. Kung hindi mo kakayanin. Pero kung tatanungin kita, kanino ko ba talaga galit? Sa mga kakosa natin o sa mga tao sa labas? Biglang natahimik si Igme sa kanyang tanong. Tumayo ito. Naglakad para umiwas. Dahil maging ang binata, hindi alam ang isasagot.
Kinagabihan habang nakaiga ay napaisip si Igme. Teka, kanino nga ba ako galit? Ito ang paulit-ulit na tanong sa isipan ng binata hanggang sa tuluyang makatulog. Kinabukasan, maaga silang ginising ng mga bantay upang mag-ehersisyo at gumawa ng mga gawain gaya ng paglilinis ng selda at paligid. Nakasanayan ni Igme sa tuwing ganitong oras. Siya ang pinagdidiskitahan ng mga kapwa preso. Lumapit ang mga ito sa kanya para gambalain sa ginagawa. Itinapon ng isa sa mga preso ang basurang pinaglalagyan ni Igme ng kalat. Mukhang may naiwan kang kalat dito, bata. Ayusin mo ang paglilinis nang hindi magalit sa'yo si Warden. Huminga ng malalim si Igme. Dinampot ang mga kalat, sabay lagay sa basurahan. Nakamasid lang si Mang Francisco ng mga oras na yun. Nagulat ito dahil hindi pinatulan ng binata ang mga kapwa preso. Naglakad palayo si Igme habang hila ang sako ng basura. Inapakan naman ito ng isa pang preso, dahilan para mabitawan ng binata. Napailing na lang si Igme at muling bumalik para damputin ang mga nagkalat na basura. Akmang sisipain na sana ito ng isang preso nang biglang sumigaw si Mang Francisco. Subukan mong galawin ni isang hibla ng buhok ng batang yan. Tignan natin kung saan ka pupulutin. Nilingon ni Igme ang matanda. Nakita itong nakaupo sa sulok habang hawak-hawak ang walis. Tatang Francisco, huwag ka na makisali sa laro namin. Hindi ka naman namin ginugulo Hindi ko na uulitin ang sinabi ko, Oscar. Pigilan nyo ang binatang yan. Alam mo, tanda, masyado ka nagmamatapang Pasalamat ka lang talaga. Hindi ako pumapatol sa matanda. Ako din naman, Oscar. Ayokong pumatol sa mga taong gamunggo ang utak. Kaso nga lang, mukhang mapipilitan yata ako. May araw ka rin sa akin, tanda. At ikaw naman, Tutoy, huwag kang haharang-harang sa daan ko kung ayaw mong samayin ka. Wika ni Oscar sabay alis. Nagpatuloy si Igme sa pagdampot ng mga basura, dinala sa tapunan. Pagbalik ng binata, naroon pa rin si Mang Francisco. O Manong, tumawag na ang pangagahan Bakit nandito pa rin kayo? Inaantay kita, iho. Alam mo, punong-puno na ako sa ginagawa ni Oscar Pero ang ipinagtataka ko, bakit hindi ka lumaban? Napag-isip-isip ko kasi, wala ding saysay kung lalaban man ako. Oo, nung una, gusto kong patunayan sa kanila na hindi ako pwedeng api-apiin. Pero sa bawat araw na dumadaan, mukhang lalong lumalala ang sitwasyon Mukhang natauhan ka na din. Nga pala, ang pangalan ko ay Francisco. Ako naman po si Igme. Salamat po pala. Teka, bakit ganun na lang yung takot sa'yo ng mga taong yun? Gaya ng sinabi ni Oscar, hindi niya lang ako pinapatulan dahil matanda na ako. Halika na, kumain na tayo. Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kalaman ni Igme na may mas malalim na dahilan kung bakit iginagalang at kinakatakutan ng lahat si Mang Francisco. Saka pa lamang ito nalaman ng binata nang minsang pinatawag siya ng warden tungkol sa kanyang kaso. Pinapatawag kita tungkol sa kaso mo. Hindi naghain ng demanda ang pamilya ng napatay mong kagawad. Nakikita ko namang mabait kang tao. Ipagpatuloy mo lang yan at siguradong makakalabas ka na maaga. Talaga po, Warden? Salamat naman. Ano po ba nangyari? Bakit hindi sila nagsampa ng kaso? Napatunayan na dumepensa ka lang, kaya mo siya napatay. Yun ho yung pinaliwanag ko sa pulis. Kaso lang, hindi nila ako pinaniwalaan. Alam mo naman ang hustisya, bulag hanggat walang ebidensya. Nga pala, iwasan mo ang pakikipagsalamuha kay Oscar. Mapapasama ka lang lalo. Yun nga din po yung sabi ni Mang Francisco.
Iwasan ko daw sina Oscar. Kaso lang sila na mismo ang lumalapit eh. Nagulat ang warden sa sinabi ng binata dahil hindi ito nakikipag-usap sa iba maliban sa kanya. Nakausap mo si Mang Francisco? Himala ah, walang ibang kinakausap yung matandang yun kung hindi ako eh. Napansin ko nga din po, pero gaano na po ba katagal si Mang Francisco dito? Nandito na yan simula pa nung una ako madestino eh. Hindi ako sigurado kung gaano nakatagal nakakulong yung matandang yun eh. Ano po ba yung kaso ni Mang Francisco? Ayoko sanang sa akin manggaling eh. Pero sasabihin ko din, para may ideya ka. Isang buong baryong pinatay ng taong yun sa loob lamang ng isang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Igme nang marinig ang sinabi ng warden. Hindi nito lubos maisip na magagawa ito ng napakamahinahong matanda. Isang buong baryo? Paano niya ginawa yun, warden? Gaya ng sinabi ko, ayoko manggaling sa akin ang kwento. Total nagkakausap naman kayo, bakit hindi siyang tanungin mo? Matapos ang pag-uusap, muling bumalik sa selda si Igme. Nilapitan nito ni Mang Francisco upang kausapin. Kumusta naman ang pag-uusap niya ni Warden? Dinig ko, mapapabilis daw ang paglabas mo dito ah. Mabuti na yung ganon nang hindi masayang ang buhay mo. Wika ni Mang Francisco. Oo nga Manong eh, pero may mga tanong sana ako sa inyo kung ayos lang. Kahit ano, wag lang matematika ha. Mahina kasi ako dun eh. Wika ni Mang Francisco. Bigla itong naging seryoso sa tanong ni Igme. Ano po bang nangyari sa inyo? Ang sabi ni warden, isang buong baryo daw ang pinatay nyo, kaya kayo nakulong. Wika ni Igme. Huminga ng malalim si Mang Francisco at tumayo. Sabay harap sa pintuan ng selda. Inakala ni Igme na aalis ito. Laking gulat ng binata dahil nagsimulang magkwento ang matanda. Totoo ang sinabi ni Warden. Isang buong baryo ng aswang ang pinatay ko. Pero syempre walang maniniwala na aswang ang mga nakatira sa lugar na yon. Kaya ito, nakulong ako sa habang buhay na sistensya. Baryo ng mga aswang. Totoo po ba sila? Kung ako ang tatanungin mo, sasabihin ko sa iyong totoo sila. Ang tanong, maniniwala ka ba? Manong, skeptical ako eh, pero kung nandito ka dahil doon, siguro nga totoong sinasabi nyo. Ang mundo sa labas ng kulungan, Igme, hindi lang pinamumuhayan ng mga taong kagaya natin. May ibang nilalang na nagtatago sa dilim at nabubuhay sa pagkain ng laman at dugo ng tao. Sila ang dahilan kung bakit may mga kagaya ko. Ano po ba kayo bago makulong, Manong? Ang tawag sa akin ng mga tao, berdugo ng mga aswang. Maliban doon, isa kong albularyo. Lalong naging interesado ang binata sa kwento ng buhay ni Mang Francisco. Hanggang sa hindi na malayan, unti-unti na siyang tinuturuan ng matanda ng lihim na karunungan. Natutong gumamit ng mga dasal sigme hanggang sa maperpekto niya ang mga ito. Pagdating sa mga dasal at orasyon, wala na akong maituturo sa iyo. Ikaw na ang bahalang tumuklas ng bisa niyan. Pero magagawa mo lang ito kapag nakalaya ka na. Manggamot ka, Igme. Sa paraang ito, makakatulong ka sa kapwa at mas mapapalapit sa amang may likha. Tandaan mo palagi ang mga bilin ko sa iyo. Wika ni Mang Francisco. Lingid sa kalaman ng binata, ito na ang huli nilang pag-uusap. Kinabukasan, ginigising ni Igme ang matanda dahil magsisimula na ang kanilang ehersisyo. Ngunit naramdaman nito, hindi na humihinga si Mang Francisco. Nang hawakan ni Igme ang kamay ng matanda, may nakapa itong kaperasong papel. Ipinapamana ko sa iyo ang kakayahan ko at ang mga naiwan kong gamit.
Pasensya na kung di ko sinabi. Pero kasabay ng pagtuturo ko ng kaalaman ay ang unti-unting paglipat ng nalalabing lakas at kapangyarihan ko. Kunin mo sa bantay ang mga naiwan kong gamit. Ibigay mo ang sulat na ito. Ibibigay din nila sa iyo mga yon. Mag-ingat ka sa labas, Igme. Pasensya na kung hindi ko na masasaksihan ang paglabas mo sa pintuan ng kulungan. Paalam, Igme. Patnubayan ka nawa sa iyong paglalakbay. Ilang buwan ang nakalipas. Matapos mamatay si Mang Francisco, tuluyang pinalaya si Igme. At yon ang simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Sinunod nito ang bilin ng Mang Francisco. Naging manggagamot ang binata. Nagpagala-gala ito sa lansangan hanggang sa napadpad siya sa lugar nila Luis. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan ang naging kwento ng buhay ko, Luis. Masalimuot, pero mahalagang aral ang natutunan ko. At yon ang pahalagahan ng buhay. Mahabang panahon ang sinayang ko sa kakahabol sa mga taong pumatay sa aking mga magulang, pero wala ding nangyari. Grabe pala yung nangyari sa inyo noon, Tatang. Pero laking pasasalamat ko po. Nakilala ko kayo ng lubusan. Hindi pa ako pwedeng mamirme sa isang lugar, Luis, dahil hindi pa tapos ang misyon ko. Naunawaan ko po, Tatang. At isa lang din naman ang kailangan ko sa inyo. Mag-iingat po kayo. At sa oras na matapos ang misyon nyo, nandito lang po kami nag-aantay sa inyo. Lagi pong bukas ang tahanan namin. Maraming salamat, Luis. Masaya ako't nakilala ko mabait na taong kagaya nyo. Wala pong anuman, Tatang. Kalooban po ng Diyos na makilala namin kayo. Alam kong may dahilan ng may likha kung bakit kanya dinala sa buhay namin. Napangiti ang matanda. Dahil sa kabila ng pagkawala ng kanyang pamilya, nakatagpo naman siya ng mga taong handang tumanggap sa kanya sa kabila ng malagim na nakaraan. Kinabukasan nagpaalam itong magpapatuloy sa paglalakad upang mangalakal. Inakala din ng mag-ina, tapos na ang nangyari kay Aling Karina. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may mas malaking gulo ang nakaugnay sa pangyayaring iyon. Nang mga sumunod na araw, isang lalaki ang dumaan sa kanilang bakuran. Kasalukuyang nagwawali si Aling Karina, habang si Luis naman nakahanda ng pumasok. Nakita ng binatang nakikipag-usap ang ina sa isang lalaki. Laking gulat ni Luis nang biglang hablutin ng hindi inaasahang panauhin si Aling Karina. Hahabulin pa sana ito ng binata, ngunit may isa pang lalaking humarang sa kanya. Huwag mo nang tangkaing sumunod kung ayaw mong pati ikaw ay mapahamak. Hindi makagalaw si Luis ng mga sandaling iyon. Maging ang pagsigaw ay hindi magawa. Bigla itong nawala ng ulirat. Nang tuluyan ng makalayo ang lalaki. Nagising na lang ito sa loob ng tahanan. Nakaupo sa tabi ni Tatang Igme. Mabuti naman at nagising ka na. Anong nangyari? Nasaan ang nanay mo? Marahang tumayo si Luis. Pinaliwanag ang nangyari. Kinuha nila si nanay. Hindi ko kilala yung mga taong yun eh. Hindi ko alam kung saan nila dadalhin si nanay. Manong, tulungan niyo po ako. Huminahon ka, Luis. Yon ang gagawin natin. Kailangan mong ipahinga ang katawan mo. Malakas na tigal po ang tumama sa'yo. Kaya ka nawala ng malay. Ako nang bahalang maganap sa kinaroroonan ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Dahil sisiguraduhin ko, mababawi natin ang buhay ang iyong ina. Pero ano po bang dahilan? Bakit nila dinukot si nanay? May kaugnayan ito sa mangkukulam na pinatay ko. Sa oras na malaman ko ang kanilang kinaroroonan, wala kong ititirang buhay sa kanila. Masasaksihan mo kung paanong pinatay ni Mang Francisco ang isang buong baryo ng mga aswang. Nakita ni Luis ang biglang pagbabago ng reaksyon ng mukha ng matanda.
Naging mabangis ito. Matatanaw ang galit sa mata. Pagsapit ng hapon, nagsagawa ng ritual ng pagtatawa si Tatang Igme gamit ang damit ni Aling Karina. Nagawa nila itong matunton, hindi kalayuan mula sa kanilang tahanan. Sasama po ako, Tatang. Pakiusap po. Walang problema. Basta wag ka lang haharang sa dadaanan ko at sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pinuntahan ng mga ito ang lugar. Nakita ang ilang grupo ng kalalakian. Napalibutan ng mga ito ang isang tahanan. Gaya ng inaasahan, nagpakita ka rin sa amin sa wakas. Ngayon pagbabayaran mo ang pagkabatay ng kapatid namin. Hindi ako sigurado kung yan ang mangyayari. Pero kung yan ang paniniwalaan mo, bahala ka. Masyado ka mayabang. Baka nakakalimutan mo. May hawak akong alas. Alas? Sa palagay mo, matitinag ako sa pagtatago mo sa likod ng bihag. Pinatunayan mo lang na isa kang duwag. Tignan natin kung makapagsalita ka pa ng ganyan. Sa oras na patayin ko ang matandang babae. Teka, nasaan ang biyag? Laking gulat ng lalaki. Biglang nawala si Aling Karina sa kanyang tabi. Ano nga uli yung sinasabi mo? Sinong biyag ang papatayin mo? Wika ni Tatang Igme. Napatingin sa kanya ang lalaki. Nakitang buwat-buwat na nito si Aling Karina. Hindi makapaniwala si Luis na nagawang kunin ng matanda ang kanyang ina. Teka, paano niyo po nakuha si nanay? Huwag ka munang magtanong. Kailangan nating umalis dito. Ako nang bahala sa mga kalaban. Dali-daling lumayo ang mag-ina sa lugar. Sinubukan pa silang habulin ng mga kalaban, ngunit hindi na nakalampas ang mga ito kay Tatang Igme. Mukhang meron ngang ibubuga. Hindi ko mapapatay ang kapatid mo kung wala akong sapat na kakayahan. Ngayon kung gusto mong matulad sa kanya, walang problema. Walang ibang mamamatay dito. Kung hindi ikaw. Wika ng lalaki. Sabay bato ng tigalpo sa matanda. Kaso nga lang hindi man lang ito natinag. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Parang hindi naman yata yan yung sinasabi mo kanina. Ganun ba? Tignan natin ngayon kung makapagsalita ka pa matapos kong gawin to. Nag-usal ng mga dasalang kalaban. Ibinato sa matanda. Kung titignan sa pangkaraniwang mga mata, nakatayo lang ang mga ito. Ngunit para sa mga taong gaya ni Aling Karina na nakaranas na saniban, nakikita nito ang paglalaban ng kaluluwa ng dalawang magkatunggali. Hindi ito makapagsalita. Nanatili lang itong nakatitig sa dalawang naglalaban. Para kay Luis, nagtititigan lang ang dalawa. Ngunit sa kanika nilang dome, abot kamatayan ang laban. Sunod-sunod na atake ang ibinato ng kalaban kay Tandang Igme. Nang gumante ang matanda ng tigalpo, napalod ang kalaban. Bumulwak ang dugo sa ilong at bibig ng kalaban. Pilit itong tumayo. Gumante ng atake. Sa kasamaang palad, wala itong nagawa. Sa pagkakataong iyon, tumulong na ang mga kasama nito. Ngunit wala pa ring nagawa ang pinagsama-samang kapangyarihan ng kaliwa sa hawak na bertud ni Tatang Igme. Sa paningin ng mga kalaban, isang makinang na nilalang ang nakatayo sa harap nila. May 6 na pakpak at 4 na kamay. Bawat isa sa mga kamay nito may gintong sibat. Isa-isang ibinabato ng nilalang ang sibat na tumatarak sa katawan ng mga kalaban. Ang ilan ay nagtangkapang tumakas, ngunit hindi pa rin nakaligtas ang mga ito sa huling atake na ginawa ni Tatang Igme. Kidlat mula sa 4 na sulok ng mundo. Lumukob ka sa akin. Dinggin ng panalangin. Inihaharap ko sa inyong kataas-taasang hukuman ang mga kaluluwang ito.
Ipataw sa kanila ang parusa, parusang kamatayan, sibat ng kalangitan. Wika ni Tatang Igme. Naglabasan mula sa kalangitan ang mahabang gintong liwanag, isa-isang bumagsak sa mga kalaban. Hinawakan ni Aling Karina ang kamay ni Luis. Saka pa lamang nakita ng binata ang pag-ulan ng gintong palaso. Lahat ito ay nagmula sa kalangitan. Naalala ni Luis ang kwento ni Tatang Igme kung paanong pinatay ni Mang Francisco ang isang buong baryo ng aswang. Nilapitan ni Luis ang matanda upang alalayan dahil nakita niya itong dahan-dahang natutumba. Tatang Igme, ayos lang po ba kayo? Ay talagang hindi kayo umalis Ang sabi ko umalis kayo, nanood pa. Mabuti na lang napatay ko yung mga yan. Ay nako, ayos lang ako. Talagang nakakapanghina ang ganong uri ng Tegalpo. Alalayan mo lang ako maglakad. Pahinga at mainit na kape lang ang kailangan ko. Matapos ang laban, umuwi ang mga ito sa tahanan nila Luis. Kinabahan ng binata dahil alam niyang makukulong si Tatang Igme. Paano po yan, Tatang? Di babalik kayo sa kulungan? Hindi sa palagay ko. Matutunaw ang katawan ng mga tinamaan ng Tegalpong yon. Abo lang ang matitira. Mabuti naman po kung ganun, Manong. Maraming salamat sa Diyos at nailigtas niyo si Nanay. Nangako ako sa iyo, Luis, bilang ganti sa lahat ng ibinigay niyong tulong. Wala naman po kayong dapat ipag-alala tungkol doon eh. Kusang loob na tulong po namin yun at hindi po kami nag-aantay ng kapalit. Ito po yung kinalakihan ko eh. Si Nanay po ang nagturo sa akin yan. Na kapag tutulong ka, dapat bukal sa kalooban mo. Huwag kang mag-aantay ng anumang kapalit. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang kaganapang iyon, muling nagpaalam si Tandang Igme. Hindi na sana papayag si Luis, ngunit wala itong magagawa. Alam mo naman ang isasagot ko, hindi ba? Basta tandaan mo lang, Luis, sa oras na matapos ko ang aking misyon, kusa kong babalik. Pero sa ngayon, paalam na muna. Mag-aantay po kami sa inyo. Mag-iingat kayo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon. Ito ang huling beses na nakita ni Luis ang matanda. Nagpatuloy ito sa pag-aantay. Kaso nga lang, lumipas ang ilang taon. Hindi na ito muling nagpakita. Nalungkot ang binata dahil hindi tinupad ng matanda ang pangako. Ngunit isang araw, nagulat ito nang may dumating na maliit na kahon. May kasama itong sulat. Napangiti si Luis nang malaman na mula ito kay Tatang Igme. Binasa nito ang nilalaman ng sulat. Nalungkot ang binata. Patay na si Tandang Igme. Ito ang laman ng sulat. Pasensya ka na kung hindi ko natupad ang aking pangako. Alam kong masama ang loob mo, kaya humihingi ako ng tawad. Kasama ng sulat na ito ang mga kagamitan ko. Iiwan ko sa iyo ang mga yan, kasama na mga gamit ay isang libretang naglalaman na madasal. Kung gusto mo, pag-aralan mo at naway gamitin mo sa kabutihan. Ito lang ang tanging kahilingan ko at naway pagpatuloy mo ang sinimulan namin ni Mang Francisco. Malaki ang tiwala ko sa iyo at alam kong isa kang mabuting tao. Huwag mong hayaang baguhin ka ng mundong ginagalawan mo. Sa halip ikaw ang gumawa ng paraan para magbago ang mundo. Hanggang dito na lang ako, Luis. Salamat sa mga alaalang ibinigay mo sa akin. Ni minsan sa buhay ko, naranasan kong magkaroon ng buong pamilya. Naluwa si Luis sa mga nabasa. Ngunit masaya ito dahil kahit hindi na bumalik si Tatang Igme, nag-iwan ito ng alaala. Mahalagang bagay na maaaring magamit ni Luis sa pagtulong sa kapwa. Sa paglipas ng mga taon, nakapagtapos ng kursong abogasya si Luis. Nagkaroon ito ng pagkakataong magtrabaho sa ibang bansa.
Matagal itong nawala at sa mga panong iyon, napagtanto ng binata kulang ang naging buhay niya. Bumalik ito sa bansa, niyakap ang pagiging manggagamot, tinalikuran ng magandang buhay, piniling tumulong sa kapwa gamit ang mga bertud ng matandang umubos sa buong baryo ng Aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.